Sabi po ni VP Sara, dapat daw po agad na inaksyonan ng Pangulo yung flood control measures instead na hintayin daw po yung magiging findings ng ICI. And ang sabi po niya, and I quote, kung ikaw, presidente ka, tapos alam mo na kung ano ang nangyayari, makikita mo, based on the budget, kung paano binababo yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng commission o truth commission? Ano pang commission? Okay. Unang-una po, di po natin alam kung kung siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin or kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Uulit-ulitin po natin dahil paulit-ulit naman po lamang ang sinasabi na issue ng Vice Presidente. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. At hindi po dapat lamang na puro salita or kaya pangako. Matatandaan natin na may nangako noong nakaraang administrasyon, 3 buwan hanggang 6 na buwan ay masusugpo ang korupsyon. Kung meron naman pong sistema ang Vice Presidente, kung paano agara masusugpo ang korupsyon na ito, sana po ay hiniling niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang dating Pangulo na siya mismo ay kurap. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017, halos mahigit 1 taon na nakaraan bago after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang korupsyon. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, "Hindi ako nagmamalinis, marami rin akong nanakaw, pero naubos na. So wala na." End of quote. So, 2017 ito, sana naibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusupo ang korupsyon. Ma'am, isa na lang po. Ma'am, hinamon po ni VP Sara ang Pangulo na mag-conduct po ng lifestyle check sa mga miyembro ng Kongreso. And I quote again, ma'am, sabi po niya, mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Ang dami dyan, may bahay sa abroad. Ano pang investigative body ang kailangan niya? Aluhin natin, may moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Yun lang po. Thank you, ma'am. Sunod na tanong, Gilbert Verdes, DWIC. Morning po, Yusek. Ngayon pong nag-start na po ng operation o trabaho yung ICI. Baka may update po sa operation naman ng sumbong sa Pangulo.ph. Okay. Meron po na natanggap na sumbong as of now ay 16,275 na report at lahat pong ito, dahil meron na pong ICI, ay ipapasa na po sa ICI. Thank you po. Sunod, Tuesday, New DZBB. Hi ma'am, follow up lang po doon sa meeting ni Pangulong Marcos at ni House Speaker Romualdez. Sa tingin po ba ng palasyo itong possible na pagbibitiw, kung magbibitiw man si Speaker o kung mag-on leave lang, ay nararapat lang para i-appease o pahupain yung damdamin o emosyon ng taong bayan dahil nababanggit nga po ang pangalan ni Speaker sa issue ng hindi tamang paggamit ng pondo ng bayan? Para pahupain ang damdamin? Sabi ko nga po, ang sabi po natin, mag-resign o hindi mag-resign, at ang kung pangalan niya ay nasasama, may imbestigahan man po ito. So, decision na po iyan ni Speaker Romualdez kung siya po ay mag-resign. So, hanggat hindi po talaga siya nag-resign, ay wala naman din po talaga magiging reaksyon ng palasyo. Last question, Left Narciso, DZRH. Ma'am, other topic lang po, ipinatigil po ng Supreme Court yung implementasyon ng redistricting ng BARM. Ano po ang reaksyon ng Pangulo dito, lalo ilang linggo na lang ay election na sa BARM? Kung yan po ang desisyon ng Supreme Court, yan naman po ay gagalang. Kung ano pong inuutos sa Supreme Court, magkukumplay naman po ang pamahalaan. Pero hindi po ba nangangamba ang Malacanang na makaapekto ito, lalo't paulit-ulit ang sinasabi ni Presidente kung gaano kahalaga itong BARM elections sa rehiyon at sa peace process? Kung pangamba po, opo, meron. Pero susundin pa rin po ng administrasyon kung ano po ang sinasabi ng Supreme Court. Ivan Mayrina, GMA7.
pahabol ko lang ma'am yung tungkol sa opinion ni VP Sara tungkol sa ICI. She was asked if this is too little too late. And her answer was, and I quote, actually hindi na siya too little too late. Nothing na nga siya. Nothingness na ang ginagawa ngayon. May nakita po pala tayo ibang talent ng Vice Presidente. Magaling po pala siyang magpatawa kahit hindi siya komedyante. Well, anyway, ang Pangulo umaaksyon, gumagawa, nagtatrabaho. Nakikita po ng taong bayan kung paano po ba ang pagtugon ng Pangulo sa mga hinaing ng kababayan natin, especially tungkol sa maanumalyang flood control projects. Pero, nakikita ba ito dahil ang sabi ay kawalan? Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing corrupt, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Good news para sa mga driver at teacher. Pwede nang bumili ng mura at dekalidad na bigas ang mga tsuper. Sa ilalim ng Benting Bigas meron na program. Sunod namang magiging parte ng programa ang public school teachers at non-teaching personnel. Ito'y ayon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang abot-kayang bigas para sa mga Pilipino. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pagpapalawak sa programa upang maabot nito ang target na 15 million households o 60 million na mga Pilipino. Good news para sa mga drivers at teachers. Pwede nang bumili ng mura at delikadad na bigas ang mga guro at tsuper sa ilalim ng Benting Bigas meron na program. Ayon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layunin nitong gawing mga accessible ang abot-kayang bigas para sa bawat Pilipino. Nagsimula ng rollout sa Quezon City, Navotas, Cebu, Tagum at Angeles na may mahigit 57,000 beneficiaryo. Target ng administrasyon na maabot ang 15 milyong kabahayan pagsapit ng 2026 katuwang ang sapat na supply ng NFA. Primary healthcare at gamot, abot kamay na ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang direktiba ng Pangulo. Inilunsad ng PhilHealth katuwang ang DOLE, ang Yaman ng Kalusugan o YAKA program kahapon sa Yasaki Torres Manufacturing Incorporated sa Calamba City, Laguna. Hindi nahadlang ang busy schedule sa pag-aalaga ng kalusugan. Inilapit na ng PhilHealth sa mga opisina, eskwela at komunidad ang health services para sa mga mamamayan. Walang maiiwan, lahat maaalagaan. Lahat ng Pilipino pwedeng maging miyembro ng YAKAP. Sa ilalim ng programa, maaari nang makakuha ng libreng gamot at primary healthcare gaya ng check-up, cancer screening at lab test ang mga miyembro nito. Maaari magparehistro sa YAKAP program gamit ang eGov app at PhilHealth member portal o magtungo lamang sa mga lokal na tanggapan ng PhilHealth at malapit na YAKAP clinics sa inyong lugar. Primary healthcare at gamot, abot kami din ng manggagawang Pilipino. Inulunsad ng PhilHealth at YAKAP program sa Calamba City upang ilapit ang health services sa mga opisina, eskwela at komunidad. Bahagi ito ng layunin ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may sakatuparan ng universal healthcare para sa lahat. Sa ilalim ng YAKAP, maaari makakuha ng libreng gamot, check-up, cancer screening at laboratory test sa mga miyembro. Maaari magparehistro gamit ang eGov app, PhilHealth member portal at sa mga lokal na tanggapan at YAKAP clinic sa inyong lugar. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa